Sa mundo ng Hajime no Ippo, maraming uri ng boksingero, may mga halimaw sa lakas, mga henyo sa taktika, at malamaki na ang tibay. Pero sa episode na ito, tutok tayo sa isa sa pinakamahirap kontrahin sa ring, ang bilis. Dahil ang isang suntok na hindi mo nakita, yan ang pinakamapanganib. Kaya ngayon bibigyan natin ng spotlight ang mga boksingerong parang hangin sa ring. Ito ang listahan ng 8 pinakamabilis na boksingero sa Hajime no Ippo. Simulan natin ang listahan sa number 8, si Hayami Ryuichi. Tinaguri ang The Prince. Si Hayami ay hindi lang magaling sa estilo at gwapo, kundi may dalang teknik na unique sa lahat, ang shotgun. Ang shotgun ay isang sunod-sunod na barrage ng mabilisang jabs na halos sabay-sabay binibitawan. Sa sobrang bilis ng suntok niya, para kang binabaril sa mukha ng kaliwat kanang kamao. Hindi ito ordinaryong combo, ito'y isang wave ng high-speed strikes na kayang pabagsakin kahit veterano. Pero si Hayami ay hindi rin perpekto. Sa kabila ng bilis niya, kulang siya sa tibay. Kapag hindi tumama ang mga shotgun blows, siya mismo ang nadidisgrasya. Isang offensive speed demon, pero hindi built for long fights. Ang number 7 sa ating listahan ay isang hindi gaanong kilalang pangalan, si Takuzo Karasawa. Pero kahit kulang sa spotlight, isa siya sa pinakamabilis gumalaw at sumuntok. Ayon sa records, si Karasawa ay may napakabilis na kamay, isa sa pinakamabilis sa buong series. Hindi lang basta mabilis sa suntok, kundi pati sa reflexes at paggalaw. Bagamat hindi naging malaking pangalan, hindi maitatangging kahanga-hanga ang liksi niya sa ring. Si Karasawa ay itinuturing na pinaka-orthodox o tradisyonal na outboxer sa buong serye. Dahil dito, madaling basahin ang kanyang galaw. Natalo siya ni Ippo gamit ang isang counter na partikular na ginawa para sa mga outboxer na naiipit sa sulok ng ring. Tinawag pa siyang predictable ng rookie noon na si Itagaki na outboxer din ang estilo. Bago ang laban niya kay Itagaki, nahirapan din si Karasawa na kontrolin ang kanyang mga facial expression habang nasa laban. Madalas siyang makitang kinakausap ang sarili kapag na-stress o nabibigla. Number 6, ang Naniwa Tiger, si Takeshi Sendo. Kilala bilang isa sa pinaka-agresibo at malalakas na boksingero, pero ang hindi alam ng karamihan, may bilis din ang halimaw na ito. Ang speed ni Sendo ay hindi tulad ng mga flashy na boxer. Hindi siya kasing bilis ni Miyata o Itagaki sa footwork, pero sa loob ng bakbakan, lalo na sa close range, meron siyang tinatawag na explosive burst speed. Kapag bumitaw si Sendo ng combo, sabay-sabay ang suntok na may kasamang bilis at bigat. Hindi mo mapapansin na ang kaliwa at kanan ay tuloy-tuloy na umaabot at bago ka pa makagalaw, bagsak ka na sa ring. Ang style niya ay parang truck na rumaratsada, hindi mo maiiwasan at kapag tinamaan ka, may kasamang bilis at bagsik. Number 5 sa ating listahan, ang bida mismo, si Makunouchi Ippo. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na si Ippo ay kabilang sa pinakamabilis. Sa totoo lang, mas kilala siya sa lakas ng kanyang body blows at sa iconic niyang Dempsey roll. Pero kung iintindihin mo ang style niya, ang bilis ni Ippo ay nasa kanyang forward momentum. Isa siyang infighter na tipo ng boksingerong laging sumusugod. At para magawa yun ng epektibo, kailangan niya ng mabilisang footwork papasok sa loob ng range. Kapag nakuha niya ang distansya na gusto niya, sunod-sunod na ang uppercuts, hooks at body blows. At lahat yon, mabilis, tuloy-tuloy at mabigat. Ang Dempsey roll mismo ay isang kombinasyon ng bilis, rhythm, at power. Hindi flashy, pero practical. Number 4, si Takuma Saiki. Kilala bilang speed star at hindi ito nickname lang, ito'y description ng buong style niya. Si Saiki ay isang technical fighter na umaasa sa hand speed, movement, at flawless execution. Sa laban niya kay Ippo, ipinakita niya kung paanong ang bilis ay pwedeng gawing depensa at opensa sa parehong oras. Ang suntok ni Saiki ay halos hindi makita sa sobrang bilis.
kahit ang audience ay nagtataka kung kailan siya bumitaw. Pero sa kabila ng bilis, kulang sa raw power, kaya kung di siya makatama ng malinis, mahirap makakuha ng knockout. Pasok na tayo sa top 3 at sa number 3 ay ang hari ng counter, si Ichiro Miyata. Si Miyata ay kilala sa kanyang outboxing style. Hindi siya sumusugod, hindi rin palaban sa close range, pero pagdating sa timing at reaction speed, siya ang isa sa pinakamagaling. Ang signature move niya, ang jolt counter, ay base sa bilis ng mata, isip at katawan. Kailangan niyang basahin ang galaw ng kalaban sa split second at bumitaw ng suntok bago pa tumama ang una. Hindi lang kamay niya ang mabilis, pati utak. Reflex-based boxing na sobrang delikado para sa mga reckless fighter. Kapag kalaban mo si Miyata at sumugod ka ng hindi nag-iisip, siguradong sasalubungin ka ng suntok na hindi mo inaasahan. Ang number 2 sa ating listahan ay hindi isang traditional boxer, si Wally. Isang Indonesian fighter na galing sa wild at walang formal na training, pero ang liksi niya, para kang nakikipaglaban sa hayop. Si Wally ay unpredictable. Tumatalon sa ropes, umiikot sa ring, at bumibitaw ng suntok habang nasa ere. Ang galaw niya ay hindi textbook pero epektibo, at ang bilis niya parang wala sa realidad. Hindi mo alam kung saan siya manggagaling, parang ilusyon ang style niya. Isang sandali lang ng pagka-distract, may suntok na agad sa mukha mo. Si Wally ay natural, walang formal na training, pero may instinct at bilis na hindi mo basta-basta mahahawakan. At ngayon, ang number 1 sa ating listahan, ang batang prodigy, si Manabu Itagaki. Bilang miyembro ng Kamogawa Gym, si Itagaki ay pinanday ng parehong training na pinagdaanan ni Ippo at Takamura. Pero ang kaibahan niya, natural siyang mabilis. Hindi lang mabilis ang kamay niya, kundi pati isip at galaw. Reaction speed niya ay world class. Kayang mag-adjust sa gitna ng suntok, at kahit ilang combo ang iharap mo, kaya niyang iwasan lahat. Ang fighting style niya ay parang sayaw, mabilis, elegant, at deadly. At dahil dito, siya ang tinuturing na pinakamabilis sa lahat. Ngunit mayroon siyang kahinaan, ang kanyang mental state ay hindi pa pang pro, at dahil kulang pa sa experience, hindi pa niya gamay gamitin ng todo ang kanyang bilis. At sa laban nila ni Imai, napasobra siya sa reliance sa kanyang reaction time. Hindi niya napansin ang damage na natamo nito na nagresulta sa pagbagal ng kilos. Ang resulta ay delayed ang kanyang galawan at dito siya napuruhan. Ito ang aking personal top 8 sa featherweight na pinakamabilis sa Hajime no Ippo. Agree ba kayo sa listahan? Mag-comment lang po sa mga opinion at kung may nakalimutan ba ako ilagay sa list. Also, shoutout po ulit sa mga viewers natin sa comment section. Take care po and God bless. Also, side note, wala pong new chapter this week dahil sa Golden Week sa Japan. May 7th na po ang next release ng bagong chapter.